So, nitong nakaraang linggo, naisipan kong i-celebrate ang aking birth week ng mag-isa sa isang isla na di ko pa nararating. Dito, nasubok ang aking social battery. Nagkaroon ng maraming #me time at nakakilala ng mga bagong kaibigan. Before we eat, I have something fun. Kaso, mukhang sinalubong ako ng bagyo. So, paano na? So, paano ko ba ito sisimulan without becoming too melodramatic? Well, siguro it would be difficult to even begin this episode without being honest with you. So, this is me, traveling solo, hoping to find the strength to keep going. Naks. The year began with high hopes and exciting travel plans, syempre. Pero since di naman tayo kilala at mayaman, of course, each day I work. For the past few months, I've been working, fighting, trying, failing, and then repeat. Felt like I'm in the loop. Then I decided to book a flight to CDO as my entry point to Camiguin, as if I can afford to have a break. But each day I tell myself, deserve ko naman siguro magpahinga. Deserve ko rin naman siguro ng konting katahimikan. And so I'm here in Camiguin. Here I go. Distance means nothing to me. I'm living. I don't believe in your assistance. Come off the bridge with me now. I'm on Pagdaong sa Binoni Port, agad akong nakahanap ng sakay papuntang San Roque Port para sa una kong destinasyon, ang Mantique Island. Dito ay kailangan mag-register at magbayad ng entrance fee na 75 pesos habang 750 naman ang bayad para sa bangka.
Maswerte ako at may mga turista rin galing Maynila na nakihati sa akin. A maximum of 6 ang pwede sa bangka, pero dahil 3 lang kami, nagbayad kami ng 325 tig isa. Di nagtagal, so mga lakotseros, we're officially here in Camiguin. At pagdaong pa lang ng barko, dumiretso na ako dito sa Mantigue Island, also known as Magsaysay Island. And ang init. Buti na lang uminit kasi kanina parang hesitant akong ituloy yung pupunta dito kasi parang masama ang panahon. Pero nag-cooperate naman at nakapagpalipad tayo ng drone. It's a white, fine sun 4-hectare island. And it's known for their sprawling coral reefs. And marami raw ritong mga naglalakihang sea turtles. You could only stay up to 3 hours sa islang ito, siguro na rin for crowd control. And that 3-hour time went by so fast. Ang bait naman ng mga nakasama ko para i-invite ako sa next destination nila, papuntang Katunggan Park. Na di gaanong kalayuan mula sa San Roque Port. Matapos maglibot, ay agad naman kaming umuwi at hinatid na rin nila ako diretso sa aking unang accommodation dito sa Mambahaw, Camiguin, ang Playa del Fuego. Ilang lakaran lang mula sa highway ay madadatnan mo ang isang maaliwalas at napakasimpleng accommodation. Marami mang pwedeng pagpilian, ay mas minabuti kong kumuha ng bunk bed fan room accommodation kasama ang ilang mga dayuhan para na rin mas makatipid. Nakuha ko ang room na ito sa halagang 758 pesos per night with free breakfast through Agoda. Dito, hiwalay ang banyo sa shower area. May mga hammocks sa terrace, may restaurant, at ang selling point para sa akin dito ay ang beachfront. So, paano ko ba ito sisimulan without becoming too melodramatic? Well, siguro it would be difficult to even begin this episode without being honest with you. For the past few months, I've been working, fighting, trying, failing, and then repeat. Felt like I'm in the loop. And honestly,
This was the same time I felt so much down. I look down for you in the middle of my pain. I reach down farther, Pressured, calling out your name. tired, helpless. Always I'm searching Sometimes I feel I have for so a much to long-lost prove, piece of heart. but I'm never enough. So I started doubting I myself, sought and found my worth, my like a actions, fire in the my deepest plans. I will hold on to you no matter what comes. I will hold on to you no matter what comes. But each day, I tell myself, deserve ko naman siguro magpahinga. Deserve ko rin naman siguro ng konting katahimikan. And so I'm here. In Camiguin. What a bliss. No night can last forever. No storm will tear us apart. I will hold on to you no matter what comes. Tila nakakasenti pala mag-solo travel. Samahan mo pa ng hampas ng alon at dramatic sunset settings. Tsak, mapapakwento ka talaga. Pero there's more to explore in Camiguin. Known as the second smallest province island next to Batanes, di mo aakalaing may 7 volcanoes dito. Kaya ito tinawag na the Island Born of Fire. At isa rito ay sinasabing active pa rin na minsan ang pumutok noong 1953. Ito ang Mount Hibok-Hibok. Time in 4 years, Mount Hibo-Hibo on Campaign Island in the Philippines is in violent eruption. Vast rivers of lava stream down the side of the volcano, engulfing all in its path. Di umano'y 30,000 residente ang namatay sa pagsabog. At halos kalahati sa populasyon ang lumikas ng isla. Sa kabila ng naging nakaraan at iniwang pinsala ng pagputok ng Mount Hibok-Hibok, lalo pa itong nagpayaman sa kasaysayan at agrikultura ng isla. Sa kasalukuyan, isa ang Camiguin sa mas pinipiling dayuhin ng mga kapwa lokas at mga banyaga. Patunay na ang turismo sa isla ay tulad rin ng Mount Hibok-Hibok, aktibo at buhay na buhay. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Kinabukasan, kahit puno ng pag-aalinlangan dahil sa sama ng panahon, ay tinuloy ko pa rin ang pagpunta sa White Island. Isa sa pinakasikat na atraksyon dito sa Camiguin. At gaya kahapon, hinanapan ako ng aking guide na makakahati sa bangka. At sa halagang 325 pesos, ay narating namin ni Annie ang isla in just 5 minutes. Nakakain ka na niyan before? Ako din. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Sa kabila ng sama ng panahon, the tour must go on. Kaya sakay sa motor ng aking guide na si Sir Noel,
Sunod namin pinuntahan ang Katibawasan Falls na may total entrance fee na 75 pesos. Nung tumila na ang ulan, ay mas tanaw ko ang kabigha-bighaning ganda ng Katibawasan. Alright mga lakotseros, nandito na tayo sa Katibawasan Falls. Isa sa pinakasikat na waterfalls dito sa Camiguin. It is one of the tallest waterfalls in Mindanao. In fact, it's 76 meters high. Sabi sa aking research at ako yung hiningal. So, para makarating dito, it's best na meron kayong tour guide or kung marunong kayo mag-drive ng motor, might as well rent a scooter para mas convenient kasi walang public transport papunta dito eh. It's mga 15 minutes away from Mambahaw City. Tara, subukan natin ng tubig. Di nagtagal ay tila dumagsa na ang mga turista sa Katibawasan Falls. Dito ko rin nakilala ang grupo ni Guillem. Mga turista galing Spain na aking nakausap. Matapos magpalipad sa Katibawasan Falls ay agad akong tumungo sa Hibok-Hibok Arden Spring kasama pa rin ang aking guide at sina Guillem. Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Pakiramdam ko, it's a perfect place to chill lalo pat maulan. It's like the heat on my skin takes me back to the time that you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends, stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. Marahil isa sa pinaka-paborito kong parte ng bawat araw ko sa Camiguin ay ang paglubog ng araw. Dito, rinig ko lang ang mga hampas ng alon at hiyawan ng mga batang naglalaro. Kita ko ang ngiti ng ilang mga residenteng dumaraan. At ramdam ko ang
ang simoy ng kapayapaan. Mga bagay na di karaniwan sa pang-araw-araw. Dito, sa tabi ng dagat, tanging bitbit ko lamang ay libro, camping chair at camera. Walang ibang mabigat na dinadala. Walang takot at pangamba. Bubblegum fights on the third floor. Comedy specials at 8. Fishing rod in the quiet view. The what I caught wouldn't be big enough for you and I and say I did great. Kinabukasan, kapansin-pansin ang mas magandang salubong ng araw sa akin. At mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang mas makinang na White Island na tila ba tinatawag muli ako. Kaya dali-dali kong tinawag si Sir Noel para ihatid akong muli sa daungan ng mga bangka. Alright, let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sabi nila, if you are never alone, you cannot know yourself. Bagay na mas na-realize ko sa buong trip na to. At base sa pagkakakilala ko sa aking sarili, di ko papalagpasin ang isang bagay na gustong gusto kong gawin. Tulad ng ma-experience ang White Island nang di umuulan. My hunch was right. Di ako binigo ng kamigin. Sobrang worth it ng pagbalik ko sa White Island. Sana lang andito si Annie para makita ang ganda nito. At dahil maaga pa, tinuloy ko na ang tour patungong Katarman. Dito, makikita ang isa sa pinupuntahang atraksyon sa Camiguin, ang Tuwasan Falls. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Bago tuluyang umuwi, sinagad ko naman ang tour sa dalawa pang magkalapit na historical landmarks dito sa Katarman, ang The Old Church Ruins at ang Sunken Cemetery.
Everyone, bali ito na pala yung pinakasimbahan dati. Yung nakikita natin, bali sa ibabaw na to, meron pa nito 6 feet pinakailalim. Natabunan siya ng mga lava at bato nung pumutok si Mount Vulcan, May 13, 1871 sabay ni Sun King. Bago pa man ako tumuloy sa Tuwasan Falls, ay nag-checkout muna ako sa Playa del Fuego. Gustuhin ko mang mag-extend, kaso fully book na sila that day. Pero looking back, pwede naman siguro ako sa duyan na lang ano. Pero Chuck, mamimiss ko ang dagat rito. At ang senti, emo, introvert era ko sa Dalampasigan, Char. Thank you so much. Talk like this. Yeah. Thank you so much. I'll definitely return. At sa aking pag-alis ay siya namang paglipat ko sa isa pang hotel na aking tutulugan ng isang gabi. Strategically, mas ideal ito location-wise dahil nasa mismong sentro siya ng Mambahaw, kung saan marami kang pwedeng makainan. Pinili ko ang standard twin room na to na nagkakahalaga ng 950 pesos dahil mas prefer ko ang malaking bed at syempre, ang Chuck na na-miss ko, ang aircon. Sa sobrang pagod ko sa araw na to, maaga akong nakatulog. Kinabukasan, maaga akong nagising para sa napaka-espesyal na araw sa buhay ko. At para na rin mamili ng ilang maipapasalubong. Siyempre, to make the day extra remarkable, I was very elated to share this special day to someone na nagsaselebrate din ng kanyang kaarawan. Ang kaibigan/workmate/birthday twin kong si Charm. Tulad ko, dito rin pinili ni Charm na mag-spend ng kanyang birthday. Nauna nga lang ako kasi advance ako mag-isip. At bago kami pumunta sa aming accommodation, ay naisipan muna naming magbigay sa Panginoon ng pasasalamat. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun.
Thank you po. Lakas rin talagang maka-Bali vibe ang accommodation na to na nabuko through their FB page sa halagang 3,500 pesos. Good for 2 with free breakfast. Sa loob, sasalubungin ka agad ng isang queen-size bed, aesthetic interior, complimentary kids, isang mirror stand, smart TV with good wifi, at syempre, ang kanilang napakalaking comfort room. Look at him. It's so amazing here. Sinalubong man ng masamang panahon, di ito naging dahilan para kami maglugmok. Kaya in-explore namin ang buong lugar at syempre, di pinalagpas ang pool. Saan ka pupunta, James? Lahog. Kaya mo? Delivery. Drifting in between darkness and kerosene. Happy birthday! Storm made quick work. New Year's time. Blood type. Parents ko, O. Ewan ko lang ako. O plus. Oh, negative O. Negative O. OA. Find you bundled up, waiting for me to light you up. You said Kinagabihan, innocent. Before we eat, I have something fun. Hello, Char! Wala pa naman akong... Meron akong tissue. Alay. Kanta ba yan? Open! Happy birthday. Yeah. Oh! Ang cute ulit sa mga po. Yun guys, kisingin natin si Charm. Nag-power nap kasi siya. Kakain tayo sa kape. Tara. Charm? Charm, may disat ka. May decent ka! May kape ka na! Halika na, kape mo na! Happy birthday to you! Anong mo, Charm? Birthday wish mo? Well, maudyan na akong ginahuna, James. Bitaw, I asked myself today, hindi akong wish for myself. Wala dyan ko ka na, James. No? Yes. Ako, it's not material thing. Siguro yung health. Okay ko ka na ng health. Chances of more travels. Yan. Nice. In peace of mind. Yan talaga, Charm. Kasi yung first 3 months ng 2025 ko, grabe man yung ko. Feeling ko yung Like, I'm in the brink of collapse. wow. Parang Why ganun. man? Parang yung nada-down ka sa scorecard, nada-doubt mo sarili mo, tapos basta ang daming, pati yung paggawa ng content, parang mapapaisip ka, am I still doing the right thing? Alam mo yung parang, is it still practical for me to keep going? Ay, kaya na ko mo na wala ko ka na o birthday wish. Bakit? Because I'm grateful lang, Jod, na naka-travel. Ito, Even generally before- speaking, what Jod ko na birthday Even before wish. the actual birthday, no? Parang grateful ka na kasi alam mo na may nilook forward ka. They know, James, I
karon ako nakarealize sa imong question. No? No, what's my birthday wish? Bito, No? kailan ko na ko. Sige na po Ano yung one-on-one coaching, wani? Maglagat ko di mo, imo na kong gipukaw kay imo kong pahilakon. I will hold on to you no matter what comes. I will hold on to you no matter what comes. No night can last forever, no storm will tear us apart. I will hold on to you no matter what comes. Kinabukasan, tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Pero dahil ito na ang huling araw ko sa Camiguin, sinulit ko na lang ang bawat minutong natitira. Siguro nga ito lang ang kailangan ko. Time for myself. Time to breathe. Time to reflect. And time to heal. At ang Camiguin, ang island born of fire, ang nagbigay sa akin nun. And I'm pretty certain, babalik at babalik ako. In a world full of dreams, where the moonlight softly beams, there's a place where